Welcome po sa Gawain ng Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Welcome sa bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, salamat at nandito ka. Welcome. Praise the Lord. Sa nakalipas na linggo, pinag-usapan po natin ang ating kalagayan, ang ating position kay Kristo. Napakahalaga na maintindihan mo, bilang anak ng Diyos, ang iyong kalagayan, ang iyong spiritual position in Christ. You were chosen before the beginning of time, before the foundation of the world. Pinili ka ng Diyos para maging banal at matuwid sa Kanya. Amen? Praise the Lord. We were predestined. Ikaw ay tinalaga na maging anak ng Diyos. Nakatalaga ka, itinalaga na maging anak ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And we were accepted in the Beloved. We are God's beloved people. Tinanggap tayo ng Panginoon. And He has redeemed us. Tinubos ka niya sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. Pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan. Amen? Agree ba tayo doon? Na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, nilinis ka ng Kanyang banal na dugo. Of course, the devil will harass you. That is the work of the devil, to harass believers and to blinded the non-believers. Ang kanyang goal is to deceive, to divert you, to distract your life. But the reality is, you are redeemed. Sabi mo sa katabi mo, tinubos ka ng Panginoong Hesus ng Kanyang banal na dugo. Amen? Pinatawad ka niya. He has redeemed us through His blood, the forgiveness of sins. He revealed to us His will, and we have received the inheritance. Amen? No, ikaw ay may pamana sa Panginoon. No? Meron kang inheritance. Ikaw ay heir of God. We are all heirs of God. Tagapagmana po tayo ng Panginoon. And we are sealed by the Holy Spirit. You are sealed. Sinelyuhan ka niya. And today, another position natin sa Panginoon. Kasi ang aklat ng Ephesians, no? Ang sarap itong pag-aralan at namnamin. Kasi dito ay pinapaalam from the first, second, and third chapter, pinapaunawa sa atin dito yung iyong position kay Kristo. And then yung 4th, 5th, 6th chapter ng Ephesians, it's about our practice. Kung paano tayo maglilingkod sa Kanya. And today, we'll talk about this message about from death to life in Christ. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay. Ang kalagayan natin, nung wala tayo kay Kristo, tayo ay spiritually dead. Ang taong wala kay Kristo, walang relasyon, walang kaugnayan kay Kristo, wala sa Kanya si Jesucristo, wala sa Kanyang buhay. That is the reality. Spiritually dead sila, patay. Ang tao, kahit na nagsisimba, kahit nagdarasal, kahit na siya ay talagang masugid na relihiyoso sa Panginoon, kapag walang personal na relasyon kay Jesucristo at wala si Jesus sa kanyang buhay, siya ay patay. The Bible says, He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. Wala sa kanyang buhay kapag wala sa kanya ang anak ng Diyos. And praise the Lord, the Son of God, the Lord Jesus Christ is in our hearts. Amen? Can we give Him the praise? Praise the Lord. Siya ang ating buhay. Huwag natin kalilimutan, ano man ang nangyayari sa iyo, ang buhay mo, ang pag-asa mo si Jesucristo. Siyang ating aasahan, siyang ating inaasahan, siyang ating buhay na pag-asa. Siyang ating kaligtasan, siyang ating kagalingan, siyang ating katuwiran. Of course, may pagsubok, may problema sa mundong ito. Kapatid, kapit ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. Amen? Sapagat siya ang ating pag-asa. Praise the Lord. You see, from death to life is the blessing of resurrection. The eternal life from God. Itong pag-uusapan natin, ito po yung manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo Kanyang binuhay dahil sa habag ng Diyos. No? It's all about God. He awakens us. No? Binuksan niya ang ating isipan, pinagkalooban niya tayo ng pananampalataya. Lahat ito sa Diyos. No? Actually, wala tayong participation. Ang participation lang natin is yung mabuksan yung isipan natin at maniwala tayo sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya. It's all about the works of God. Grace ng Diyos lahat. Naligtas ka, pinatawad ka, biyaya yun ng Panginoon sa atin. Amen? And being alive in God is our advantage. Ito yung ating pakinabang.
na ating kalagayan kay Heso Kristo. Para higit natin itong maunawaan, buksan natin ating banal na kasulatan sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi diyan sa talatang 1, kayo'y binuhay niya. Amen? Bawat isa'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsasalangsang at mga kasalanan. Pagsasalangsang, malalim na salita, ito ay pagsuway sa Diyos. At sa mga kasalanan na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon, nung unang pagkakataon, ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Na ating ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Ibig sabihin ng katutubo yung likas ng mga anak ng kagalitan. No, nasa atin yung galit, yung puot, no, dahil sa kasalanan. Gaya naman ng mga iba. Ngunit, talatang 4, sabi rito, ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa iyo, because of His great love, which He loved us, dahil sa tindi ng kanyang pag-ibig sa iyo, bagamat tayo'y mga patay, no? Dahil sa tindi ng kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Amen? Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas at tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Heso Kristo. This is our position. Made us alive, He raised us up together, and made us sit together in Christ in the heavenly places. For what reason? Verse 7, sabi diyan, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. It's all about the goodness, the love of God, the greatness of His love. It's all about His mercy, that in the ages to come, He might show the exceeding greatness of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. It's all about in Christ. Ano man ang kalagayan natin ngayon, kalagayan natin kay Kristo. As long as we connect or we serve Jesus Christ. Amen. At tingnan natin itong Ephesians 2 verse 1, no, na binabanggit dito. Sinabi diyan, and you He made alive. Ikaw, ako, binuhay niya na tayo'y patay, who were dead in trespasses and sins. So the question today, mga kapatid, bakit tayo binuhay ng Diyos? Bakit ka binuhay ng Diyos? Bakit tayo pinagbigyan ng Diyos ng pagkakataon, ng opportunity na mabuhay para sa Kanya? You know why? Because God saw your spiritual condition. Nakita ng Diyos ang iyong spiritual na kalagayan. Nakita niya yung ating spiritual na kalagayan sa Kanyang harapan. God sees you. No? Nakita ka ng Diyos. Nakita niya yung kalagayan mo. Nahabag ang Diyos sa iyo. Nahabag ang Diyos sa akin. At nais niya na makita mo yung iyong kalagayan para magkaroon ka talaga ng tinatawag na pagbibigay sukli sa kanyang ginawa sa iyong buhay. You see, that is why He awakens us na makita natin yung ating sarili, yung ating spiritual condition, and He opens our eyes. Kaya nga yung prayer natin, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. Bigyan ka ng spirito ng kaalaman at ng kapahayagan na maliwanagan ng iyong kaisipan, na maunawaan mo yung pag-asa ng iyong pagkatawag. Yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian para sa mga banal, para sa mga naglilingkod sa kanya, at yung kanyang kapangyarihan. Siya ang nagbubukas ng isipan ng tao. Kaya may mga tao, minsan, pag sinera mo ng salita ng Panginoon, tumatanggap ka agad. Pero may iba, talagang blinded sila. You know why? Because that is the work of the devil. Still, we are in this invisible war. And the devil is at work 24 hours a day. But praise the Lord, God opens our eyes, opens our understanding. Binuhay niya tayo. Amen?
Can we give Him the praise? Binigyan niyo tayo ng pagkakataon. No, na tayo na dati mga patay ay kanyang buhay, kanyang binuhay sa pamagitan ng ating pagkilala kay Hesus Kristo. Now, tingnan natin dito yung sinasabing transgressions. Ano ba ibig sabihin itong transgression na ito? Ang word ng transgression sa Greek ay parabasi. No, parabasi, nang ibig sabihin ay ito ay trespasses, ito ay offense, ito ay disobedience. Once you transgress, you disobey. Pumasok ang kasalanan because of disobedience. Dinisobey ni Adam and Eve ang Diyos. Sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundo at ang kamatayan ay nangyari sa tao. Kaya ang tao, no, ay nakaranas ng kamatayan spiritually and physically. You see, transgression is a deviation from the line of moral truth. Ito ay paglayo doon sa moral truth o doon sa tinatawag na katotohanan. It is a falling away from the true path of righteousness. Yung ibig sabihin ng transgressions, yung disobedience, ito ay pagkahulog o pagkalayo mula doon sa totoong daan ng katuwiran. It is about going beyond the boundary where you does not belong. Hindi ka dapat nandoon. Yung parang lumalampas ka sa boundary mo. No? Dapat nandun ka lang. It is about taking the wrong road in your life. Na para bang pumupunta ka sa isang maling daan ng iyong buhay. Yun ang tawag doon ay transgression. And because of that, ang tao namatay sa kanyang relasyon sa Panginoon at naranasan na lahat ng taong kamatayan. At in-explain natin ito para maintindihan ng bawat isa, why we serve the Lord, why we're here. Na maintindihan mo, ikaw ay dating patay. You are spiritually dead because of your transgressions, because of your sins. And the word sin in Greek is hamartia. Sabihin natin hamartia. Na ang ibig sabihin, missing the mark. Na-miss mo yung mark. Na-miss mo yung spiritual goal na nais ng Diyos sa'yo. It is a failure to hit the target to reach a spiritual goal of which life is aimed. Kasi merong goal ang Diyos sa atin. Meron ka dapat na nai-hit na target. But because of sin, dahil sa kasalanan, hindi ito nagawa. Kaya nga ang kasalanan ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang layunin ng Diyos sa atin, ang purpose ng Diyos sa iyo is to act, to think, and to speak according to the will of God. Amen? That is the purpose of God. That is the reason why He created us, for us to glorify God, for us to honor the Lord. Kaya lang, nung tayo ay nagkasala, when we sin, we miss the mark. Hindi natin na-hit yung target. And because of that, yung kalooban ng Diyos hindi natin nagawa, yung kapurihan ng Diyos hindi natin naisagawa o hindi natin naibigay ang kapurihan at ang kaluwalhatian ng Diyos. At dahil doon, dahil sa kasalanan, ang tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And that is the reality. Look at Romans chapter 3, verse 23. Sabi diyan, all have sinned. Lahat nagkasala. Lahat patay sa harapan ng Diyos. Lahat hindi nakakagawa ng kaluwalhatian ng Diyos. Lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung babalikan natin yung ating teksto, in the Amplified Version, ang sabi diyan sa verse 1, it says, and you He made alive. Take note of that. Ikaw, binigyan ng buhay. Who were spiritually, take note of the word, spiritually dead. Alam mo, hindi ito naintindihan ng mga tao na sila, dahil sa kasalanan, spiritually patay sila. Spiritually hiwalay sila sa Diyos because of transgressions, because of disobedience, because of sins. And verse 2 it says, in which you once walked, you were following the ways of the world. Dahil ginagaya natin, sinusundan natin ang daan ng mundong ito, yung impluensya ng present age, it is in accordance, take note of the word, in accordance with the prince of the power of the air. His name is Satan, the spirit who is now at work in the disobedient, the unbelieving, who fight against the purposes of God. Kaya may mga tao talagang ayaw nila sa layo ng Panginoon. But in reality, hindi naman talaga ayaw ng tao. Merong controlling spirit. Kaya nga we battle not against flesh and blood We wrestle against principalities, powers, rulers of darkness,
and wicked spirits. Nasaan sila? Nandun sila sa himpapawid. Kasi merong tatlong sangkalang, merong three heavens sa tinatawag. The abode of God, that is the first heaven. The second heaven, ito yung kalawakan, no? Na doon gumagalaw ang masamang espiritu na kumukontrol sa mga tao. Merong demonic spirit na nagko-control. Kaya may mga tao na talaga magugulat ka, bakit nag-fall sa kasalanan? Bakit nangyari ito? It's because of deception. Ang weapon ng kaaway is deception. Lagi siyang mandadaya. Lagi siyang idadivert ka lagi niya. Yun ang ginagawa niya. He is now still at work in the sons of disobedience. At work siya sa mga sumusuway sa Panginoon. You see, before na tayo nag-respond sa gospel na narinig natin ang salita, no? Kasi ang salita ng Diyos, ito yung nag-quicken sa atin eh. Ito yung nagbigay ng buhay sa atin eh, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Before we respond to the gospel, we are spiritually dead, katulad nila ng mga taong wala sa Panginoon. Sinusundan natin ang gawa ng mundong ito, pina-follow natin yung pattern ng mundong ito. Kaya nga sabi sa Romans 12 verse 1 and 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what is good and perfect and acceptable will of God. So, ito yon. Nung tayo sumusunod sa takbo ng mundo, ginagawa ng iba, kung ano yung kanilang fashion, kung ano yung kanilang practice, kung ano yung kanilang sinful habit, no? Ginagawa. At may mga Christian na patuloy pa rin na ginagawa ito. And because of that, patay yung kanilang relasyon sa Panginoon. You see, we were at that time obeying the devil instead of God. And the devil's influence is described here as the spirit who now works in the sons of disobedience. Kaya nga, kahit na mga tao gumagalaw, kumikilos, nagsisimba, very religious, they are still spiritually dead. But praise the Lord, He made us alive. Amen? Yung mga nakarinig ng salita ng Panginoon, napukaw yung kanilang attention, na buhay sila kasi ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay. Kaya tayo pinanganak na muli eh. No? Na born again ka because of the incorruptible Word of God. It is the Word of God na nagbigay sa iyo ng born again experience. Kaya nga kapag isang beses ka lang ipinanganak, 2 beses kang mamamatay. Ano ibig sabihin nun? Physically, mamatay ka. Spiritually, separation yon from God. Pero kung 2 beses kang ipinanganak, ibig sabihin, pinanganak ka physically, pinanganak ka pangalawa spiritually, no? 1 beses ka lang mamatay physically. At kung tayo papala rin, no? Hindi tayo mamatay kasi merong rapture. Amen? Kukunin ng Panginoon lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At ito ang biyaya, habag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Can we give Him the praise? Kasi bakit tayo binuhay ng Diyos? Kasi binuhay tayo ng Diyos dahil nakita niya yung kalagayan natin eh. Nakita niya na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo eh. Nakita niya na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Walang sino man sa atin na kayang baguhin ang kanyang sarili. Walang sino man po sa atin na kaya niyang gawing malinis ang kanyang kaisipan. It's all about the mercy of God. Amen? Habag yun ng Diyos sa atin. Nakita niya ang kalagayan mo. Nakita niya yung kalagayan natin. Pangalawa, bakit tayo binuhay ng Diyos? Binuhay tayo ng Diyos kasi nga merong consequences yung kasalanan. Because God knew the consequences of our spiritual condition. Mga kapatid, bakit natin ito sinasabi? Bakit natin ito pinaapalam? Kasi wala tayong may pagmamalaki. Patay tayo. Binuhay lang tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon. At yung pagkakataon na yun, dapat ito itinitreasure natin sa buhay natin. Pagkakataon na binuhay ka, pagkakataon na niligtas ka, pagkakataon na kinuha ka doon sa kasalanan. Kasi merong consequences ang kasalanan. Alam ng Diyos ang kahitatnan ng ating spiritual na kalagayan. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 3, all of us also live among them. Katulad ng ibang taong wala sa Diyos, ganyan din ang buhay natin. Kung ano ginagawa nila, ganun din ginagawa natin. Kung nagmumura sila, nagmumura din tayo. Kung sila uminom ng alak at nagpapakalasing at namumuhay sa kalayawan, the same thing na ginagawa natin. No? Kung masama ang kaisipan nila, the same thing na ganun din ang kaisipan natin. Kaya wala tayong reputasyon, wala tayong dignidad.
ang ating reputasyon, ang ating dignidad ay yung ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Yung kanyang pagpapatawad. Yung kanyang paglilinis po sa atin ng kanyang banal na dugo. You see, all of us also live among them. Tayo rin dati ay namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts like the rest, we were by nature, take note of the word, we were by nature deserving of wrath. By nature. Ayon sa kalikasan, likas sa atin, nararapat sa atin, ang poot ng Diyos. Ito yung consequences po natin. Because we gratify the cravings of our flesh. Take note of the word flesh. Cravings. No, ito yung kasalanan sa mundo na the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Makikita natin sa verse na ito. We follow the desires of the flesh and the mind. Okay? Ito yung kaisipan na parang yung pagmamataas na sa kaisipan mo, mas magaling ka, mas mahusay ka, mas matalino ka, na talagang ipinagmamalaki mo. No, the same thing then, na ginamit ng dyablo to deceive the Lord. Remember in Matthew chapter 4, sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito. Tinutokso siya doon sa lust of the eyes. The lust of the flesh, ganun din. Kumbaga, the same thing na kung anong ginagawa sa Panginoon, the same thing na ginagawa din sa mga anak ng Diyos. It is the desire of the flesh, it is the cravings of the flesh and of the mind. And because of that, we deserve the wrath of God. This is the bad news about the effect of sin. The wrath of God will come. Tingnan natin niya sa Amplified Bible. Yan pong Ephesians chapter 2 verse 3. Among these, or the unbelievers, we all once live in the passion of our flesh, our behavior governed by the sinful self. We are governed by our sinful self. Tayo pinamamahalaan, kinokontrol tayo ng ating pong sarili. Indulging the desires of human nature without the Holy Spirit and the impulses of the sinful mind, we were, take note of the word, we were by nature children under the sentence. Sentensyado na tayo. Patungo na tayo sa kapahamakan. Sentensyado na tayo dun sa parusa sa poot ng Diyos. Just like the rest of mankind. You see, ito yung poot ng Panginoon. When we think of wrath, we usually think about someone who has lost his temper. Parang ganito eh. Pag inisip natin yung poot, parang naisip natin ganito eh. Na ang isang tao, wala siya sa kanyang sariling control. Na siya'y violente, na siya'y abusive, na parang napaka-irrational niya, bakit siya napopoot. Pero hindi ganito yung wrath ng Diyos, yung poot ng Diyos. Ang God's wrath is inevitable. Ibig sabihin, hindi ito maiwasan. It is His judgment to all who oppose His righteousness. Kaya nga, may consequences ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo. Take note of that. You see, yung galit ng Diyos, yung poot ng Diyos, settled na yun eh. Reasonable yun eh. It is a reasonable response to the offensive nature of man's sinful rebellion. Kaya nga nagkasala si Adam and Eve, yung parusa sa kanila, out of the presence of God. Inilabas sila sa Garden of Eden. Nagpabaya ba ang Diyos? Hindi po nagpabaya ang Diyos. Ang Diyos banal, ang Diyos ay matuwid. Kaya lang nais niyang ipaalam sa atin na mayroong consequences ang kasalanan. Are you with me? Kaya lamang, purihin ng Panginoon ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. In other words, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, God did not appoint us to wrath. Hindi kayo dinalaga ng Diyos sa parusa. Hindi ka dinalaga ng Diyos sa poot.
but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen? Can we give Him the praise? Mga kapatid, may consequences lagi ang kasalanan. But God did not appoint us to wrath. Ang kailangan lamang natin lumapit sa Diyos, kumbaga, i-treasure natin yung habag ng Panginoon sa atin. Sapagkat merong biyaya ang Diyos sa atin at hindi naman natin naabuso ang biyaya ng Diyos. Kung may kasalanan tayo, aminin ng kasalanan, humingi ng kapatawaran, and that is the reality. But the point today is this, na tayo hindi in-appoint, hindi ka itinalaga sa poot, kundi sa kaligtasan. Sabi ng John chapter 3 verse 36 in the Amplified Bible, he who believes in or has faith in, clings to or relies on the Son has now possesses eternal life. Siya na sumasampalataya sa anak, no, nag-cling, nag-yield, nag-rely kay Jesucristo ay mayroong buhay na walang hanggan. Siya na hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos because of sin. The wrath of God. God's displeasure remains on him. Kaya nga, praise the Lord, may habag ang Diyos sa atin. May awa ang Diyos. Dahil sa pag-ibig, dahil sa habag ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon na mabuhay para sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, na kaya sinasabi ng banal na kasulatan na binuhay ka ng Diyos kasi patay ka sa kasalanan. God saw your condition, your spiritual condition. And there is a consequences of our spiritual condition. Meron itong consequences, meron itong kabayaran. Ang bayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero tandaan natin, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. That is the reason why God showed the solution for us to our spiritual condition. Ipinagkaloob ng Panginoon sa atin yung solution. Bakit tayo binuhay ng Diyos? Pangatlo, ito yon. God showed the solution to our spiritual condition. Nakita ng Diyos yung kalagayan ng tao, na ang tao ay makasalanan, na ang tao ay patay sa kanyang harapan, and merong consequences, and God again showed the solution. Ito yung sinasabi natin, lahat galing sa Diyos . Galing sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Napakatindi ng biyaya ng Diyos, ng habag ng Panginoon. Galing sa Kanya yung habag, galing sa Kanya yung pagliligtas sa atin, yung pagbubukas ng ating kaisipan, and galing sa Kanya pa rin ang solution. Tingnan natin yung verse 4. It says, but God, being so very rich in mercy, napakasagana ng habag ng Diyos, very rich in mercy, because of His grace, of His great and wonderful love which He loved us. It's about His grace. You see, we were hopelessly lost, but God intervened. Take note of the word, but God. Yun yung pinakamalaki dyan . But God. Subalit, dahil sa Diyos, God uses great resurrecting power to awaken us. And He made us alive with Christ. You see, this is the only solution. Dahil sa Diyos, because of His great mercy, because of His riches in mercy. You see, sabi ng verse 5, even when we were spiritually dead and separated from Him because of our sins, He made us spiritually alive. Amen? Binigyan niya tayo ng buhay. Ginawa niya tayong buhay spiritually sa Kanyang harapan. He made us spiritually alive with Christ, for by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved from God's judgment. Are you with me? Hindi ba kayo natutuwa doon? Sino masaya doon? Na niligtas ka niya sa judgment. There is therefore now no condemnation for those who are in
Christ Jesus, who walks not after the flesh, but in the Spirit. Romans 8 verse 1 in the King James Version. Walang condemnation, walang kaparusahan sa mga nakay Kristo. Bakit? Kasi binuhay sila ng Panginoon at sila ay inaalalayan ng banal na Espiritu upang mamuhay sa Espiritu. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. And verse 6, sabi rito, He raised us up together with Him. Binangon niya tayong kalakip niya, binuhay, binangon, and seated us with Him in the heavenly places. Spiritually speaking, sinabi na natin yan noon, binabanggit natin yan ngayon, ito yung kalagayan mo. Spiritually, you are seated in Christ in the heavenly places. Now take note, ang laban, nakikita natin sa mundong ito. Pero dapat makita mo yung kalagayan mo, yung spiritual position mo. Kasi tandaan po natin, no? In the physical realm, kapag ka merong labanan at natatalo ang kalaban, tumatawag ng rescue yan, tumatawag doon sa kanilang station. Kahit na mga evil spirit, demonic spirit, pag natatalo sila, kumukuha sila ng rescue. Minsan sa ating laban, minsan inaatake ka ng kaaway. Take note He made you alive. You are spiritually alive. Binuhay ka niya. Binigyan ka niya ng pag-asa. But there are times na feel mo parang nawawalan ka ng pag-asa. Nag-i-inject ang diablo sa iyong kaisipan ng mga negative thoughts na parang kailangan lumayo ka na, i-isolate mo sarili mo, or kaya ikaw ay tumalon sa mataas na lugar na yan at mawala ka na. That is the work of the devil. Sa laban natin na to, no, in the physical world, no, you have that access in the heavenly places. Nakaupo ka doon. So, paano mo ito may sasagawa sa iyong buhay? Sabi rito, He raised us up together with Him when we believe, because we believe, and seated us with Him in the heavenly places because we are. Take note of the word, because we are. Because you are in Christ. Dahil ikaw ay kay Kristo. In other words, you have that access, you have that privilege, you can call, you can ask Him, and tell Him, Lord, help me. Strengthen me. Tulungan mo ako, Panginoon. Palakasin mo ako. Patibayin mo ako. And then the Lord will give His support, will give His provision sa iyong buhay. Yun yung solution na binibigay ng Panginoon sa atin. Yes, of course, dati patay tayo sa kasalanan, may consequences. But God showed the solution. We have the answer. We have the solution. Sa bawat problema, sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Are you with me? You see, ang ating pag-asa sa kaligtasan, sa buhay na ito, ay yung binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Actually, hindi natin to in-earn, itong pagpapala na ito. Yung tayo binuhay ng Panginoon, hindi natin ito earned eh. Hindi natin ito deserve. You see, our only hope for salvation is for God to graciously awaken us. No, i-awake ka niya so that we can know Him and respond to Him and serve Him. It is His gift, it is His grace. For what reason? Sabi ng verse 7. Take note. He did this so that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Amen? Mga kapatid, this is our spiritual position. Know your position because we have the enemy. We are in this war called invisible war, spiritual warfare. We are in this war called
spiritual war. We are in the war zone. Whether you like it or not, kasama ka. Nung tinanggap mo si Yeso Kristo, nagalit na sa iyo ang dyablo. Nung sumampalataya ka kay Yeso Kristo, lalo siyang nagalit sa iyo. Yung naglingkod ka kay Yeso Kristo, lalo siyang nagalit sa iyo. Pero wala siyang magagawa sa iyo unless, na binigyan siya ng pahintulot. Pero hindi siya bibigyan ng pahintulot because you are untouchable. Amen? Because you belong to Jesus Christ. Can we give Him the praise? Dito mga kapatid, marirealize natin, yung kanyang matinding kabutihan sa atin. Na tingnan mo, minsan magbalik tanaw ka. Tingnan mo yung naging kalagayan mo noon. Ano ka ba dati? Nung wala ka sa Panginoon? Ano kalagayan mo? Nung nakakilala ka sa Panginoon, binuksan niya ang iyong kaisipan, binigyan ka niya ng buhay, pinatawad ka niya. Ano ka na ngayon? Nawala ka na doon sa consequences. You are now in the care and blessings of God. Think about that. He did this so that He might clearly demonstrate through the ages na maipaalam niya sa lahat ng panahon yung kanyang immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness. It's all about the goodness of God for us. Maipaalam niya, maipakita. Kaya nga, ano man ang nangyayari sa iyo, ano man ang kinakaharap mo ngayon, ano man yung pagsubok mo, huwag kang give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi binigyan ka niya ng pagkakataon eh. Binuhay ka niya. Binigyan ka niya ng buhay. Para ang Diyos maluwalhati sa iyong buhay. Para ikaw magbigay ka ng mabuting patotoo ng kabutihan ng Diyos, hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Amen? Can we give Him the praise? Thank you, Lord. Kaya lang ito yung conclusion natin sa pagtatapos natin. Ito yung matinding problema po natin sa mundong ito. Ano itong problema nito? Our greatest problem in this world is the sin problem. Yung kasalanan. Ito ang nagiging entry point ng kaaway. Ito ay nagiging daanan niya sa buhay ng tao. Ang problema sa digmaan, problema sa dishonesty, infidelity, violence, injustices, immorality, abortion, and godlessness all came from the sin in the human heart. That is our greatest problem. Kasi ang kasalanan ang nag-a-attract sa dyablo. Bakit mayroong langaw? May basura. Tanggalin ang basura para mawala ang langaw. Bakit may daga, may lungga? Isarado ang lungga, yung dadaanan para walang daga. Anong point natin dito? Bakit may masamang espiritu na umaaligid ng gugulo ng haharas? Ang ginagawa ng kaaway, mangharas lang. Sa mga believers, sinaaras niya ang mga believers. Inaharas niya ang mga anak ng Diyos para yung mga anak ng Diyos maging ineffective. Hindi na maging effective sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kasi pagka ikaw hindi ka na effective, wala ka. Kumbaga, hindi ka na makapag-praise, hindi ka na makapag-worship, hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapagbasa ng Bible. Kapag nalungkot ka, pagka nakita mo yung problema sa buhay mo, sa pamilya mo, mas tinitignan mo ang problema mo kaysa doon sa Diyos na dapat na tumulong sa iyo, na handang tumulong sa iyo. Nakatingin tayo sa problema. At ito nagbibigay ng kasalanan sa ating buhay. You see, we will not solve the problem unless we address the problem of the sin in our lives, sa buhay natin mismo. It is the core problem. Tandaan natin, sin attracts the devil. Sin destroys human life. Ang kasalanan ang nagwawasak sa buhay ng tao sa pamagitan ng pandaraya ng dyablo. Sabi sa Biblia, 1 John chapter 3 verse 7. Little children, mga anak, let no one deceive you. Huwag kayong magpadaya kanino man.
Sino ang mandaraya? Ang diablo. Si Satan. He came to deceive. And the Bible is telling us, the Word of God is giving us an encouragement not to be deceived. It says, he who practices righteousness is righteous. Siya na pinapractice niya yung katuwiran ay matuwid. Kaya niya na matuwid. Verse 8, he who sins is of the devil. Siya na nagkakasala, gumagawa ng kasalanan, ay sa diablo. Ano ibig sabihin ng point na to? Ano sinasabi ng sentence na to? Siya ay kinokontrol ng diablo. Kaya ngayon, makikita natin kahit sa news, sa Christian world, magugulat ka kahit na ngayon sa mga malaking tao sa Christian world na bakit nangyari yun sa kanya? Bakit nangyari yun? Ito yung question na marami. Bakit nangyari yun? You see, it is all because merong naging entry point ng diablo. Kaya nga, kapag gumagawa ng kasalanan, ay sa diablo. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kinokontrol siya ng diablo. Sapagkat ang diablo ay nagkasala na buhat pa sa pasimula. The devil has sinned from the beginning. But for this purpose, the Son of God was manifested. Ang anak ng Diyos ay nahayag upang wasakin ang gawa ng diablo. Amen? Naparito ang Panginoong Isus upang wasakin ang gawa ng diablo. Just ask for yourself. Meron kang access. Pwede kang tumawag para i-rescue ka. Pwede niya ipadala yung kanyang angel. Sabi ng Psalm 91, He shall command His angels towards you. Utusan niyang kanyang anghel upang ikaw ay kanyang ingatan sa lahat ng bagay. That is the work of the Lord Jesus Christ in our lives. He came to destroy the works of the devil. I-allow natin siya. Bakit? Kasi siya nagbigay ng buhay sa atin. Siya nagbigay ng pag-asa sa iyo. So ano man ang mangyari sa iyo, lapit ka sa Kanya. Amen? Lapit ka sa Kanya. You see, sabi ng John chapter 5 verse 21, as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom He will. Ang anak ay nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng pag-asa. Take note of the word, to whom He will. Kanino? Sino mang nais niya. Pakisabi sa katabi mo, nais ka niya. Gusto ka niya. Mahal ka niya. Kaya siya'y patuloy nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng pag-asa sa iyo. Amen? Can we give Him the praise? He came to destroy the works of the devil. He came to give us life. He came to give us purpose in this life. He came to make your life effective. The devil came to make your life ineffective. But Jesus wants you to be effective. Nais niya maging epektibo ka. Kaya sabi niya sa John chapter 6, verse 63, Jesus said, it is the Spirit who gives life. Take note of the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Amen? Ang salita na binibigay ko sa inyo ay buhay. Buhay, espiritu at buhay. Ano man ang kasalanan sa ating buhay, ilapit natin sa Kanya. Jesus came to destroy the works of the devil. Let us pray. Let us bow our head. Lord, thank you so much for your word. Thank you, Lord, for reminding us that before we are spiritually dead. Thank you, Lord, because nakita mo yung kalagayan namin. Patay kami sa kasalanan. Namumuhay kami sa kasalanan. Namumuhay kami sa pagsuway sa iyo. At ang consequences ng aming kasalanan ay kamatayan. Ngunit salamat, Panginoon, kinahabagan mo kami. Salamat, Panginoon, sa iyong matinding biyaya, sa iyong pag-ibig sa amin.
Binuhay mo kami. You made us alive, you raised us up together, and you made us sit together in the heavenly places in Christ. And because of that, we have access in your loving presence, O Lord. Panginoon, sa panahong ito, na kami po ay nasa espiritual na labanan, may laban sa buhay ng bawat isa. May mga matitinding atake ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Ipaunawa mo, Panginoon, na ikaw ay naparito, ikaw ay nasa amin, upang wasakin ang gawa ng kaaway. At anuman ang kasalanan sa aming buhay na nagiging dahilan upang ang kaaway ay makapanakit, ang kaaway ay makapanggulo, Panginoon, makapandaya. I-reveal mo po ito sa amin, Panginoon. At ikaw po ang maglinis ng amin pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen.